Alam mo ba na sa mahigit 1,100 chapters ng One Piece, may mga sikreto pa rin tungkol kay Usopp, bakit parang lahat ng kasinungalingan niya ay natutupad, at bakit may mga tao sa iba't ibang bansa ang itinuturing siyang parang Diyos? Sa video na ito, susubukan nating i-unlock ang misteryo ng kanyang bloodline, at alamin na rin natin ang koneksyon niya sa Davy Clan. Pero bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na bagong chapters at teorya natin. Ngayong taon lang, isa sa pinakamainit na topic sa buong One Piece ay ang D-Clan, at siguradong hindi lang pamilya ni Blackbeard ang natitira, dahil may malaking posibilidad na may iba pang survivors, na yung iba ay baka kilala na natin, pero nagtatago sa peke na pangalan tulad ng ginawa ni Rox D. Zebek, o kaya naman, hindi pa sila pinapakita ni Oda. Kasi isipin mo, bakit pa maglalabas si Oda ng bagong clan kung wala siyang planong palawakin yun? Hindi naman siya ganyan kabobo na gumagawa ng lore para lang sa walang rason. Kung susundan natin ang pattern ni Oda, na tuwing may nilalantad siyang bago, kapangyarihan man o bloodline, biglang, dumarami ang characters na tumutugma rito. Noong unang bahagi ng One Piece, halos di ka panipaniwala lang ang mga Conqueror's Haki, Voice of All Things, D-Clan, pati mga Logia users, pero ngayon, ang dami na nila. Kaya mataas ang tsansa na may bago pang D-Clan members na lalabas. At tulad ng nabasa mo sa title, ang topic natin ngayon ay si Usopp. At kung iisipin pa natin, may mga Straw Hats pa rin na hanggang ngayon ay may misteryosong pinanggalingan, tulad ni Nami, Brook, Franky, at syempre, ang Lodi nating si Usopp. Isipin mo to, mahigit 1,100 chapters na, pero hindi pa rin natin alam ang totoong mga full names nila. At sigurado ako, hindi yan dahil nakalimutan lang ni Oda, malamang, may dahilan yan kung bakit tinatago niya. Pero si Usopp, iba ang level ng pagka-misteryoso niya. Una, lahat ng kasinungalingan niya ay natutupad, hindi normal yan. Pangalawa, sa ibang bansa sa One Piece World, kinikilala siya na parang Diyos, may mga tao pang nagtatayo ng rebulto niya, halos imposible yan para sa isang character lang na supposedly ordinaryong tao. At kilala natin si Oda, hindi siya gumagawa ng ganitong bagay para lang pampatawa, diba? Kapag may ganitong mga detalye, siguradong may pinaghahandaan siyang mas mabigat. Kaya tuloy dumami ang teorya na baka galing siya sa D-Clan o baka may Conqueror's Haki o kaya naman descendant siya ni Nolan at marami pang variations tungkol sa nakalipas niya. Pero sa video na to, susubukan nating pagdugtong-dugtungin lahat yan. At ipapakita ko kung bakit posibleng si Usopp ay direktang descendant ni Davy D. Jones. Saan man siya pumunta, may mga alamat na nabubuo tungkol sa kanya, may mga rebulto din siya sa Skypiea at Dressrosa. Kung titingnan natin ang mga kasalukuyan at posibleng miyembro ng D-Clan o ang Davy Pirates, mapapansin natin na lahat sila ay mga alamat, hindi lang sina Blackbeard, Rox D. Zebek, o Davy D. Jones, malamang pati na rin si Buggy ay may malaking posibilidad na galing din sa clan members na ito. Maaaring hindi siya ang pinakamagaling na anak pero malamang ay malapit na kamag-anak dahil hindi mo maikakaila ang kanilang pagkakahawig. Hindi ginawa ni Oda ito nang walang dahilan, kahit si Buggy, na isang mahinang pirata, ay tinuturing na alamat. Para bang ang mga miyembro ng D-Clan ay may special aura. Si Buggy at Usopp ay may kapansin-pansing pagkakapareho, pareho silang matatakutin sa una, pero biglang napunta sa tagumpay at respeto na lagpas pa sa tunay nilang lakas. Kung si Buggy ay konektado kay Rox, may sense na pareho silang posibleng may Davy Jones lineage, kaya parang mirror images sila ni Usopp. Pareho nilang pinapanatili ang legacy ni Davy Jones, pero sa iba't ibang paraan. Hindi ako magugulat kung si Davy Jones ay tinawag ding God Davy o God Jones, katulad ni Usopp. Baka ang God Valley ay ipinangalan din sa kanya, at may sense ito, dahil karamihan ng miyembro ng D-Clan ay nakatira doon. Isa pang clue ay ang buhok, ihambing ang buhok ni na Usopp, Tuma, at Blackbeard, napakahawig nila, malaki ang posibilidad na may parehong ancestry ang mga to. May mga hints din tungkol sa kanyang koneksyon sa clan, pero konti lang ang alam natin sa pamilya ni Usopp maliban sa kanyang mga parents. Ang ama niya ay ang legendary sniper Yosef, at ang ina naman niya, si Ban China, ay simpleng babae mula sa Syrup Village na namatay nung bata pa si Usopp. Ngunit kapansin-pansin na ang iconic na ilong ni Usopp ay mula sa panig ng kanyang ina, hindi sa ama niyang si Yosef. Kung titignan ng kanyang ina, si Ban China, medyo malaking ilong rin ito at may kakaibang point kahit hindi kasing haba o kasing prominente ng kay Usopp. Maaaring maliit na detalye lang ito, pero sa One Piece, may grupo ng karakter na may katulad na visual feature, ang Tontata, mga eksperto sa paghahalaman at tagapangalaga ng Dressrosa. Kahit na maliit, ang Tontata ay may ilong nakahawig ng sa ina ni Usopp.
Dahil dito, hindi ako ang unang magsasabi, pero may posibilidad na si Ban China ay descendant ng Tontata, ngunit maraming henerasyon na ang nakalipas, kahit na mukhang malabo, may sense ito sa mundo ng One Piece. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na may human Tontata hybrid sa serye. Halimbawa, si Big Mom ay may Tontata husband at half-human, half-Tontata na anak sa Elbaf. Nakita rin natin si Copper Gaban na may anak mula sa Giant Ripley. Kaya sa One Piece, hindi rin nakakapagtaka ang ganitong klaseng pinagmulan. Dagdag pa, agad na naging close si Usopp sa Tontata noong unang pagkikita nila sa Dressrosa arc. Isa sa mga Tontata ay mabilis siyang tinawag na hero, at maaaring ang mabilis na bonding na ito ay dahil sa heritage ni Usopp sa kanilang lahi. Bukod dito, tulad ng mga Tontata, may natural na affinity si Usopp sa paghahalaman at botany, na gamit niya sa iba't ibang unique na paraan matapos ang kanyang post-time skip training. Si Usopp naman ay isang mas pinaghalo-halong lahi, part Tontata, part Buccaneer, part human. Lahat ay palaging sinasabi na Usopp's arc lang ito, at totoo nga, matagal na niyang pinapangarap maging giant, at kung secretly may bahagi siya ng giant sa Davy Jones lineage, parang natupad na rin ang wish niya. Kaya mahalaga ang current flashback tungkol sa God Valley, Robs, at Davy Jones. Pinaghahanda ni Oda ang role ni Usopp sa storya, at ang mga alamat ni Davy Jones ay intertwined sa kwento niya, at dito malalaman ang buong katotohanan. Tandaan din, nagalit si Luffy kay Usopp dati dahil hindi niya natalo ang kalaban na kaya naman sana niyang labanan. Hindi siya nagagalit sa ibang mahinang Straw Hats tulad nina Chopper, Nami, o Brook. Parang nararamdaman ni Luffy na may mas malaking potential si Usopp at mas malakas siya kaysa sa iniisip niya, pero ang takot at self-doubt ang pumipigil sa kanya. Para sa akin, maliit na foreshadowing lang yun. Naniniwala ako na kapag nalaman ni Usopp na may dugo ng mga higanti ang sa kanyang DNA, mas magiging kumpiyansa siya at tuluyan niyang ma-unlock ang kanyang tunay na kapangyarihan. Si Usopp ay nakalaan para ma-develop, mahalin, at mag-shine ng buo. Isa pang nakakaintrigang koneksyon ay galing sa pangalan na David D. Sigurado ako narinig niyo na ang kwento ni na David at Goliath, isa sa mga pinakakilalang kwento sa kasaysayan. At kung matagal na kayong nanonood ng One Piece, malamang nakita nyo kung paano perfectly ito tumutugma sa journey ni Usopp. Si David ay isang batang shepherd na may dala lang na sling at pananampalataya, lumaban sa higanteng kinatatakutan pa ng mga veteranong mandirigma. Hindi siya pinakamalakas, pinakamapanganib, o pinaka-skilled na mandirigma, pero matalino, matapang, at higit sa lahat, naniniwala siya na kaya niyang manalo, kahit nang walang iba ang naniwala sa kanya. Ngayon, isipin natin si Usopp, parang siya yun sa One Piece. Palaging ipinapakita si Usopp bilang pinakamahina sa Straw Hats. Wala siyang brute strength tulad ni Luffy, swordsmanship ni Zoro, o speed at agility ni Sanji. Pero tulad ni David, si Usopp ay may mas mahalagang bagay, ang tapang sa harap ng takot. At syempre, ang pangunahing sandata niya ay slingshot, ang eksaktong gamit ni David laban kay Goliath, hindi ito aksidente. Sa buong kwento, madalas nating makita si Usopp sa David vs. Goliath moments, mga sitwasyon na dapat talunin siya, pero nakakahanap pa rin siya ng paraan para manalo. Sa Alabasta, hinarap niya sina Mr. Four at Miss Merry Christmas, mga kalaban na mas malakas pa sa kanya. Pero sa pamamagitan ng wit, creativity, at stubbornness, nagawa pa rin niyang lampasan sila. Lumaban si Usopp sa buong world government, hindi gamit ang kamao, kundi isang slingshot lang. Pinaputok niya ang legendary Flame Star, sinindihan ng watawat ng world government, simbolikong nagdedeklara ng digmaan. Ito ay purong tapang, katulad ni David na hinarap ang higanti. Sa Dressrosa, nagkaroon si Usopp ng pinakasikat niyang David moment laban kay Sugar, na kayang gawing laruan ng kahit sino sa isang hawak lang. Si Usopp, gamit ang galing at sniping, binago ang takbo ng laban. Hindi ito brutal force, kundi paniniwala, timing, at katapangan ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Bawat sandali ay parang eksaktong pagsasalamin ng David vs. Goliath story, isang mahina na may slingshot, tumayo sa harap ng halimaw, at nakamit ang imposible. At mas nagiging kawili-wili pa ito, alam natin kung gaano kamahal ni Oda ang wordplay, symbolism, at tinatagong hints. Ang David D hindi lang tunog ng pirate name, kundi tunog David talaga. Kung sinadya ito, posibleng paraan ni Oda para i-connect si Usopp sa D-Clan. Ang D-Clan ay laging kumakatawan sa mga taong lumalaban sa kapalaran, tumatayo sa imposibleng paraan, at nagbabago ng kasaysayan.
Si Usopp ay ginagawa lahat ng ito sa sariling paraan, kahit walang lakas, kahit natatakot, palaging umangat sa tamang panahon. Ang koneksyon sa pagitan nina David at Usopp ay isa sa pinakamalaking tinatagong parallels ni Oda, at nagpapalakas sa ideya na si Usopp ay bahagi ng D-Clan bloodline. At yan ang lahat para sa ngayon. E-comment sa ibaba kung ano ang masasabi nyo tungkol sa teoryang ito. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.